No-show si dating Congressman Saldico sa kanyang preliminary investigation na isinampa ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga kinasasangkutan nitong anomalya sa multi-billion flood control scandal. Dahil dito, binigyan si Ko ng ilang araw para sagutin ang nasabing kaso. Samantala, nagsumite na rin sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Joel Villanueva ng kanilang counter-affidavit para itanggi ang kanilang pagkakasangkot sa korupsyon. Tunghayan ng detalye sa report na ito. Sa pagpasok ng bagong taon, nagpapatuloy din ang kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian. Ang Department of Justice sinimulan na nitong Lunes ang preliminary investigation para sa dagdag na kaso laban kay resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico na kaugnay pa rin ng anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, panibagong plunder case laban kay Kong isinampa ng National Bureau of Investigation, ngunit tumanggi ng pangalanan kung anong partikular na mga proyekto ito. Hindi na rin isiniwalat ni Martinez kung sino-sino ang mga co-respondents sa kaso, ngunit sinabing ito ay mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa pagsisimula ng proceedings nitong Lunes, walang counsel o representative mula sa kampo ng dating mambabatas ang sumipot para magbigay ng pahayag. Dahil dito, binigyan ng prosecution ng hanggang January 15 si Ko at ang kanyang kampo para tumugon sa kaso. Isa lamang ang kaso ni Ko sa 7 flood control related case na hawak ngayon ng DOJ. Ang dalawa sa mga ito, mga kaso kaugnay ng mga anomalya sa mga proyektong kontrabaha sa Bulacan sa ilalim ng Wawo Construction at Top Notch Catalyst Builders. Respondent sa magkahiwalay na kaso sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Joel Villanueva. Ayon sa DOJ, kabilang sa mga kasong bineberipika ay ang mga alegasyon ng direct bribery, corruption of public officials, malversion through falsification, at violations of the Government Procurement Reform Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nitong Lunes, sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagsumite si Revilla ng kanyang counter-affidavit para sa ikalawang kaso pagkatapos ng reklamo ng umano'y pagkakasangkot sa SYMS Construction. Sa kanyang counter-affidavit, maring itinanggi ng kampo ni Revilla ang mga alegasyon na tinawag nilang baseless at incompetent. Nag-ugat ang reklamo sa mga naging akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo patungkol sa pagtanggap umano ni Revilla ng 25% commission mula sa flood control projects. Samantala, ridiculous o katawa-tawa naman kung ilarawan ni Villanueva ang kinaharap na kaso kaugnay ng umano'y pagtanggap din ng kickback mula sa mga proyekto sa Bulacan. Sa kabila ng paglalarawan, inirerespeto pa rin aniya ni Villanueva ang due at legal process dahilan ng pagsusumite rin ng counter-affidavit para sa mga alegasyon ni dating Bulacan DPWH Engineer Henry Alcantara. Sa nasabing apela, muli niyang pinabulaanan ang mga akusasyon at nagsumite rin ng mga saksi para kontrahin ang alegasyon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.